morning. Welcome to Farmer's Talk 2.0. O, ayan. At siyempre, babati tayo ng magandang umaga po sa inyong lahat. Yes, good morning. Good morning. Good morning! Ay, ang mahiwagang kamay nagpakita. Of course. Ikaw ba naman na ma-lockdown? Ano gagawin mo? Ayan. Okay, good morning din kay Miss Ana Bachar, ang ating pong animal nutritionist. Yes, good morning po. Wow, alive na alive ang boses, miss na miss. Kakakain ko lang eh. May energy. Good morning po. Ayan. Good morning sa iyo, Ana, at kay Good Rachel. morning po, At nanonood yan si WV. Rachel. Oo, Alam si ko. Miss Rachel, good Opo. morning. O, narito po ang ating topic. Mga diskarte sa paggawa ng pagkain sa hayop tulad ng paitloging manok, itik, ugo at baboy sa panahon na walang mabiling commercial feeds. Alam nyo, napakagandang topic niyan ngayon kasi nga, makikita din naman natin sa Facebook, di ba? Ang daming nagtatanong, saan pwedeng makabili? May alam ba kayong bilihan ng pagkain ng baboy? Wala akong kakainin yung yes. baboy ko. May sino ba yung pwedeng mag-deliver niya kung meron kayong alam na papadeliver ako dito ng feeds ng manok. Namumroblema sila. Diba? Yes. Opo. Actually, sa akin, kung baboy lang, madali naman ang baboy eh. Opo. Go back to the traditional natin. Sabi nga, although pinagbawal lang din ngayon yung kanin baboy, kung wala nakakainin baboy nyo, mamamatay. But just make sure na galing yun sa inyo. Tsaka malinis, hindi ko Malinis. mo hugas yan, di ba, Ana? And then, yung mga manok dati na mga native, 45 days, pwede rin yun. Let's say, mga leftovers natin, yung mga natirang kanin, mga gulay, kumakain din naman yan. Opo. Ang talagang isang maselan lang is yung mga paitlogen na manok, mga pugo, yan. So, ngayon, dito sa ating Tech Atoby team, si Ana, kami dito ay nag-experiment ng ano. So, yun. Actually, yung pugo natin, 9 months na ngayon, Yes di po, ba? 9 months. Yung pugo natin, kasi nga dati bumibili lang ako ng yung layer feeds para hindi na mahirap, ano. Ngayon, nag-lockdown. So, naubos na yung pagkain. So, ano ipapakain ko? Ay, ang natira niyang pagkain niya, yung pagkain ng starter yata. Huggy starter. Huggy starter. Oo. Tapos, meron tayong paitloging manok dyan, yung native natin, at saka yung pugo. So, si Ana gumawa ng revise na ginamit namin yon. At hindi believe it or not, at 9 months, yung pugo natin, basta't in between 95 to 100%, yun pa rin yung laying efficiency niya. Yes. O, pati yung native natin. Ayun. How much more kung dun sa, yung ano ba ito, itong puti na layers natin. Ayun, kasi ang native. Actually, araw-araw naman nangingitlog sila. Yes. Difference lang na yung, syempre, yung native, malit ang itlog niyan compared dun sa kulay puti di ba? Yes. Opo. So, yun. Tsaka yung pugo natin, yun, talagang manawa-nawa na ako dahil meron kami itong 15,000. So, ang dami. Ang dami. Dami yun. Hindi, 1,500 lang. Dito natin. Anyway, kayo naman, ano masasabi nyo dyan? Ayan. Siyempre, tatanungin natin si Miss Ana. Ayan. Oh, yes. Oo. Ayan, tungkol nga, yung sinabi ni Mr. WBA, syempre, nag-iisip tayo kasi lockdown, wala tayong mabibilhan na feeds. So, yung ating lang available dyan is meron tayong hog starter feeds. So, tumawag po sa office kung ano yung pwede natin gawin. So, meron tayong available na limestone. So, usually kasi, talagang ang ginagamit kasi, para mangitlog yung ating mga layers, kailangan at least nasa 3.5% yung calcium content ng isang feeds. So, ni-revise po natin, dinagdagan lang natin ng at least 7% na limestone, plus yung ating hog starter feeds po yun, kasi mataas po ang protein ng starter feeds na pangbaboy, 18% po yan. Tama-tama po doon sa recommendation protein ng pugo. So, dinagdagan po natin yan
tapos nilagyan natin ng NBM, kasi ang hog starter feeds is mababa yung D-L-methionine. So, yung limiting amino acid kailangan ng poultry is at least nasa 0.8%. So, ni-revise po natin, so using NBM, ayun po, yung sinabi ni Mr. WBA na 8 months, nasa 95 to 100% pa yung production. So, hindi naman naapektan kasi mas tumaas pa yata po yung kanyang production. Ayan. Yes. Mhm. At saka kanina, may nagtatanong na tungkol sa, di ba yung crude protein nung ginawa mo tong device na galing sa hog starter, mas tumaas pa yung crude protein. Up. Crude protein. So, Ali, total nag-usap kayo. Explain mo nga kung ano pa ang difference ng crude protein tsaka yung protein. Crude protein, na depends po yun sa nitrogen content multiplied by the average protein content po dun sa substance. Usually it's 6.25. Nitrogen times 6.25. Yan yung sinasabing crude protein. Yeah, Yeah. depends highly on nitrogen content compared to regular protein. Yung ba, Ana, sinasabi natin na Yes. yung that is the natural, kasi di ba may protein tayo tsaka crude protein. Yung protein, ito yung raw, di ba, raw? Yes. Yung, Opo. yung crude, basis nga sa'yo, nililecturean ako ni Ali kanina eh. Opo. Yung crude protein is processed. Yes. And it Ah, depends yes. on the nitrogen content. So, Yes po. nung in-explain sa akin kasi kayong dalawa nag-uusap eh. And tinuturuan nyo lang ako, in-explainan nyo lang ako. So, Opo. na-observe ko, in plants, we are also talking about nitrogen. Mhm. And here we are, pati sa animals, yung protein natin, crude protein, is again nitrogen. Diba? But then, Opo. all of us in layman's language, we always think about protein is the building block of the cells. Yes. And hindi natin hinalungkat. Siyempre, yung iba, para mas madali. No? So, doon sa ating mga netizen, yung may mga scientific mind yan, ayan, mga clue na para sa ating bansa, para sa ating mga Pilipino, you go deeper and research. So, ayun, yung nitrogen. So, andyan ang mga sikreto, paano mas mabilis lumaki ang ating mga living things, di ba? Yun. Nagkataon, baka ako, kinulang ako ng, pati ikaw siguro, Ana, sa nitrogen tayo nung araw, no? Posible po. Get agad ni Ana eh, no? Agreeable ka. Gets agad eh. Okay, so ano pa yung ano natin? Miss Ana, Yes po. may tanong ako kasi 'di ba, so sabi nga ni Sir WBA sa baboy is madali lang. How about kapag ka sa mga paitlugin na manok ay gamitan natin ng mga katulad ng mga gulay kasi ang gulay naman mayaman sa bitamina, 'di ba? Then yung kamote is energy. So possible ba na pwedeng gumawa ng ganon? Possible naman, pero doon sa mga gumagamit punan, doon sa mga native, yung mga backyard pwede natin gamitin. Pero doon sa commercial layer, katulad ng mga yung white egg na nabibili natin, so malalaking farm yan. Hindi pa nila natatry yun actually kasi mga confined ang ginagawa nila dyan nakakulong. So, usually talaga standard nila commercial feeds. Pero sa backyard, doon sa mga native, posible na talagang ginagamitan natin kung ano yung mas maganda nga yung kinakain nila yung gulay, kamote, kung anong meron dyan para at least masanay sila. Posible po. At sa ngayon po, pwede nating itry yun at kung anong meron tayo, pwede nating ipakan kung kakainin. Mas maganda kung kakainin ng mga alaga natin, mga layers. May Yes. tanong ito. Bakit Nagtataas ako ba't ng kamay. nakataas yung raising May arm? tatanong ko, Yes po. Okay. halimbawa may normally sa bukid, meron tayong mga ipa dyan, yung mga typical. Nagkataong may mga alaga akong mga hayop doon. Let's say, okay, may baboy ako, may manok ako, yan, mga layers, paitlog, diba, pugo, ganyan.
nagkataong wala naman tayong commercial feeds na mabili na, ano ang pwedeng nating alternative? Although, ngayon ginagawa natin parang napapadala natin ng yung atobi natin, pati yung nano-based Apo. mix. Mhm. Ang isang problema lang natin, yung 1:5 kasi bulky. So, Yes. actually, Apo. meron naman tayong pasta ngayon sa BAI, yung food pass natin, meron na tayo. But then, ang problema natin, isa is, makakadaan tayo, sila naman na hindi makalabas. Di ba? Apo. So, ayun, sa mga nakikinig pa lang ngayon, mag-coordinate kayo sa office after this air o miski ngayon, magtanong kayo. Kasi nagpaplano kami ng biyahe dyan, north and south. Dahil Okay. meron naman Yes. kaming pass. Kaya lang, titingnan namin yung location nyo kung saan tayo pwedeng mag-meet, hanggang saan kayo. Kasi siyempre, yung driver din na magdi-deliver, hindi naman kakayanin yan. Pagod. Pwede Yes. mag-station sa Opo. isang lugar. Yes, oo, possible yun. Parang caravan nga yung sinasabi natin. Ganun ba, Yes. Caravan? Oo, let's say for Yeah. example Call sa that caravan. Pampanga, Oo. San Fernando, specific, may isang mall doon na pwedeng doon mag-meet up lahat. For as long as meron Kung tayong makakalab- quarantine pass. Yes, kung Kumbaga, makakalabas sila. i-announce lang natin, Atobi goes to Pampanga, to San Ah. Fernando in particular. Halimbawa, ganun. Ayun, pwede. Okay, Pagka ganun, opo. even yung 1:5, pwede na natin Yes. silang ma-serve. Kaya lang dapat Ah, okay. mag-advance notice na rin sila para hindi magkulang. Yes. Oo, kasi marami Aha. yung nag-hog racer talaga na namumroblema din sila sa pakain. Dahil Opo. hindi rin naman makadeliver yung ibang mga feed mill Opo. na naka-lockdown din sila. Kung meron mang production, yung mga workers nila hindi naman makapunta rin. Mhm. Yes. Ganon. So, ayun. So, ganun na lang. Tingnan natin kung ano magagawa natin. So, ano yung pwede natin gawin doon, Ana? Just in case lang. Worst comes to worst. Sa alagang baboy po. Baboy, let's say baboy at saka yung mga paitlogan. Kasi sa alagang baboy, pwede nang kasama natin dyan yung mga, kumbaga mga broiler at saka yung mga meat type. Pwede na dyan eh. Ang maselan Apo, lang apo. talaga yung mga paitlogin eh. Di ba? Yes. Apo, kung wala silang makuha na layer feeds, pwede po doon sa mga pwede natin gamitin yung sinasabi nating hog starter. Actually, pwede nga po yung hog grower. Kasi para mas makatipid, mas mababa yung price kaysa doon sa hog starter. Kasi namimit naman po yung protein na kailangan doon sa mga layers. Kung wala naman silang limestone, katulad ng ginawa po natin, layers po yan, kuhanin nyo po yung mga shell ng mga itlog. Ibilad nyo po yan, asin nyo yung white, asing dry na dry, tapos durugin nyo, tapos at least lagyan nyo siya ng 8%. Kung meron tayong 1 kilo na pinapakain, dagdagan nyo po ng 80 grams na dinurog na shell ng itlog. Kasi syempre, nasa province tayo, wala naman tayo kaagad-agad na makukuha na limestone or oyster shell. So, yun po, yung eggshell, pwede po natin gamitin. Dagdagan nyo, mas maganda po, lalagyan po natin ng NBM. Kasi po, kulang po sa methionine yung grower feeds or starter feeds. So, ang ginagawa po ng NBM, mataas po yung D-L-methionine ng nakapaloob doon sa ating NBM. Yun po ang nagpupuno ng kulang doon sa ating mga amino acids in terms of layer feeds. Yan po. Tsaka maisingit ko lang, doon po sa mga nakikinig ngayon, kung wala kayong pangtimbang, yung 80 grams, tandaan nyo po, yung isang punong kutsara, approximately 10 grams po yun. So, kung 80, walang ganon, walang kutsara. Ayun. So, hindi man exact, but more or less meron Yes. tayo. Yun. Meron nga tanong dito, Ane, ano po ba Apo. pwede i-substitute sa commercial feeds sa egg laying po? Ano po, yung sinasabi nating hog starter feeds na pangbaboy, Oh. pwede rin man po yung walang baboy, pwedeng sa broiler. Ang kukuhanin nyo para mas mura, broiler finisher. Kasi medyo mataas masyado yung sa broiler starter. So, mas kunin natin yung broiler finisher. Kasi nasa 18% lang yun. Usually, ang broiler starter is nasa 21 to 19. Medyo mataas yung protina. So, kumbaga, masasaya lang yung protein doon. Hindi naman lahat magagamit. At saka mas mura po yung broiler finisher, hog grower, or hog starter feeds. Yan po, yung mga tatlong yan na pwede natin gamitin para doon sa ating mga layer animals. Yan.
Yung iba mga netizen natin na may katanungan pa na nahiya o hindi umabot, pwede naman kayo punta doon sa aming Facebook page. Magtanong at immediately ay sasagutin kayo Correct. doon. At Yes, saka, isang maganda rin dito, pag bumibili ako ng layer feeds, ang kinalalabasan ng 1 kilo parang 30 per kilo, no? 27. 27. Hindi, yung bumibili tayong commercial. Yes. O, yung mga 30. Pero nung ginawa natin to, yung revise yung sa Hog Starter at NBM Atobi, pumatak lang ng 27, mas mura pa. O. Oo. Eh kung 50 kilos yun, may natipid kang 3 piso, magkano yun? 150 rin, ano? Mhm. Yes po, Wala opo. na. Actually, yung ni-revise po natin na formulation sa Pugo, lumalabas lang po ng 25 something lang po 25 plus lang per kilo. So, ang laki ng tinipid natin doon kaysa yung bibili tayo ng, alam ko, ang quail feeds is nasa 32 or 29 pesos, depende po sa brand. Pambira ka talaga, Ana. 20. Kasama ba kita sa Team Atobi? Binuko mo ko, tumutubo pa nga ako. 27 na kasi, 25 lang. Hindi, Parang at least po, natubuan diba? ako, ah. Oh. Nakakatipid po sila. At least yung egg production ay hindi nasasuffer doon sa production ng ating alaga. At least kahit nagdagdag po tayo ng additional na NBM Atobi, mas matipid pa rin po lalabas. Ana, may tanong ako, Ana. Halimbawa, ang available lang is Copra at saka Darak o D1 para sa baboy. Ano yung pwede mong ibigay na sample formulation para makagawa sila ng pakain nila sa baboy? Yan din yung tanong ni Mr. Bernard Rubio sa akin. Yes, actually po, mas okay yung nasasamahan pa rin natin yun ng commercial feeds. Hindi kasi iba pa kasi yung protina ng Copra at saka yung DL. So, ng D1, yun. Mga ginagawa po tayo na ratio, so pwede po natin gawan yan. Tapos sasamahan pa natin kung anong available pa na meron silang kamote, pero pwede po natin ipa-alternative yun. Yan. Sige, Miss Ana, bigyan natin si Sir Bernard mamaya ng formulation using yung Yes. kanyang available raw materials with our Yes po. technology. Yes, okay. Sige po. Yes. Ako naman, meron lang akong i-share bago ako magtanong kay Miss Ana. I-share ko yung alaga kong pugo. Naubusan kasi ng bibilhan ng feeds. Sarado. Tapos paulit-ulit ako nagpunta dyan sa palengke. Ang meron lang sila talaga, hog grower na, anong tawag doon, yung letter C na klase, hindi pellet. Crumble. Yes, crumble. Crumble, okay. Napilitan akong bilhin yon na hog grower crumble. So sabi ko, dudurugin ko na lang. So dinulog ko yon, tapos silagyan ko ng mga pinagbalatan ng itlog na pinapatuyo ko. Yon. So, sabi ko, titignan ko to kung mag-iitlog. Nag-iitlog pa rin. Ilang piraso ang pugo mo, Miss Ani? 200. Dami. So, yun natawa si Miss Ana. So, ibig lang natin sabihin na basta ganito, kailan dumiskarte ka. Hindi pwede yung Yes. kung ano na lang makuha mo na hindi mo maisip yung nutrient content nito, magsasuffer yung production. Yes. Diba? Yes, opo. Hindi, tsaka yung sabi nga, diskarte, actually you are doing an experiment. But this time, do it a scientific way. Yes. Ang gagawin nyo, ire-record nyo lahat. I-record nyo kung ilang kilo, ilang kutsara, ilang grams, ganyan. Tapos, after let's say 1 week or 3 days, tingnan nyo result, maglagay kayo ng remarks. That is your observation. Tapos later, kung nag-work yun, pwede na kayong gumawa ng conclusion. Ba, pwede pala ito. I therefore conclude. Yes. Oo. Yes, If opo. I may ask Miss Ana, yung pong pugo ko halimbawa lang, hindi ako talaga nakabili kahit kahit grower feeds, wala. Magsasuffer ba ang production kung sakaling puro gulay ang ipapakain ko or bawal? Kung talagang yung gano'n na yung scenario, wala tayong magagawa kundi kung anong meron lang, yun na ipapakain natin kasi may makukuha naman sila sa mga gulay. Pwede mo nga bigyan ng
ng kanin yan for the source ng energy. Basta wag lang tayo magpapawala ng tubig sa kanila at mas maganda sana kung meron tayong ATV at saka NBM na ilalagay kasi mataas po yung mga amino acids doon sa ating NBM, at least makakasupply kahit papano doon sa recommended nutrient na pangangailangan ng ating alaga. Kung magkakaroon naman ng diferensya or bababa yung production, hindi ganun kababa. Kumbaga, at least meron pa rin tayong makukuhang production para sa kanila, galing sa kanila. Okay. Yun po. At saka hindi ganong masasacrifice yung quality ng kanilang pangangatawan kasi nakakasupport yung ating ibinibigay na gulay. Kung may kamote, source of energy po yan. At kung wala talagang kamote, pwede po yung ating kanin. Oo. Yung mga tira-tira na nating kanin, pwede natin po ilagay yan. Yung pong kamote na sinasabi nyo, yung pong pinakabunga. Yung pinakamit. At least, huwag natin pong ibibigay ng hilaw. Kailangan mas maganda po, ilaga po natin. Mas maganda nga yung kamoting bagin, yung sweet potato. Mas maganda po yan sa mga layers. Tatadta rin. Opo. Okay, thank you. Bakit mas maganda sa layers yung sweet potato? Mas mataas po kasi yung protina ng sweet potato kaysa doon sa ating mga kamoting kahoy. Mas mataas po kasi yung energy source doon sa kamoting kahoy at mataas naman po yung protina doon sa sweet potato. Okay. Thank you. Minsan kasi ang katuwiran na iba pa, mahal to, bakit ko pa kakain sa Alam nyo, minsan logic na lang common sense. Opo, kasi diba po doon sa mga bodybuilder, mas kinakain nila yung sweet potato kasi mataas yung protina. Ba't di mo sinabi sa akin kaya pala nawala yung 6 packs ko eh. Ayun po. Ana, pag halimbawa yung sweet potato, hindi siya nailaga na o binigay na lang direct, especially sa mga tawag dito, layers na gumagala, free range. Ano yung difference niya in terms of nutritional value? Ano yung magiging difference niya sa nilaga at hindi? Yun. Mas malaki po yung diferensya ng hindi nilaga kasi mababa yun. At saka usually hindi natutunaw. Hindi masyado natutunaw na dadigest ng ating mga alaga yun. Oo. Mas maganda yun talaga nilaga na. Opo. Okay. At mas mataas yung nutrient content ng nilaga kaysa doon sa hindi pa nilaga. Yung hilaw, yung raw. Opo. Okay. Thank you. Kaya nga ngayon, di ba, ini-encourage ng DA natin at saka ng Bureau of Plants Industry, sa ngayon, sa situation, at miski hindi ngayon, mag-start kayo magtanim. Ganun. Pwede naman kayo pumunta rin sa Bureau of Plant Industry dyan sa San Andres yun, Manila. Bukas sila ng 8 to 5. Pwede kayong humingi ng buto roon. Monday to Friday. Monday to Friday, 8 to 5. Pwede kayong humingi ng buto. Then you start planting. Kasi yung hindi nyo makakain, pwede nyo gamitin pwede nyo ibenta, at saka yung mga magiging magulang, pwede nyo pakain sa hayop. So from there, yun na nga lang, babalik tayo, sabi nga natin, back to basics. Doon din naman papunta rin tayo later on eh. Ayan. Yung gano'n rin sa Yes, may isa pong question from Dino Galono. Good morning, Team Atovi. Pwede rin ba gamitin sa gulayan, gawin foliar? Pwede gamitin ng ATOV sa gulayan bilang foliar. Pwede Yung ba po. tanong? Yes. Yun po, pwede po. Pwede po, ano po yun, tutunawin po natin yung ATOV sa water, sa lain natin, bago po natin ilagay sa sprayer, bago po natin i-apply. Ito may tanong dito. Si Motiv Season, ilang grams po ng ATOV o at NBM sa 1 kilo ng feeds ng egg laying po? Ayan po, yung NBM po, nilalagay po natin 1 kutsara kada 1 kilong pagkain. Kung sa layers po, ang ATOV pwede po natin ilagay sa tubig. Ang 1 kutsara kada 4 na litro ng tubig, pwede naman po ang ATOV sa tubig na lang, yung NBM ilagay natin sa feeds. 1 tablespoon o 1 kutsara kada 1 kilong pagkain na layer. Yan po. Palay ko ang tinatanong dito ni yung kumbaga sa yung gagawa siya nung katulad ng ginawa natin. Para self-mix. Self-mix. Yes. Natatandaan mo ba, Bing? Di ba 10 kilos yung ginagawa natin?
Sa 5 kilos po ang nilagay natin nung unang 5 kilos Oo. na ginawa natin ang timbang ng atobi is 2.5 grams per kilo, Okay. 10 grams na NDM, tapos 370 na limestone. 170 Sa 5 kilos po 'yon 5 na kilos. napakain. So, yung limestone, tapos kung eggshell lang yung pinatuyo, ilang 300 grams din na ganon. Ano po, pag sa pinatuyong Eggshell. na eggshell, gagawin nating 8% kasi iba ho yung content ng calcium noon, medyo mababa kaysa sa limestone. So gagawin nyo pong 80 grams kada kilo. Kung 5 kilo, gagawin nyo pong 400 grams sa 5 kilo. Oh, yun. Yes. Opo. Ayan. So, anyway, naka-record naman Yan kayo. po ay, ulitin lang natin, Sir WB, Ah. applicable yan sa Sa pugo, sa layers, lahat Anything ng na layers. nangingitlog. Lahat Anything na na nangingitlog. O yan, anything mga na kaibigan, paitlogin. tandaan nyo yan. Yan. Maraming tanong dito, oh. merong Sige po. tanong si Bro Marvin Hamtig. Sabi Brother. niya, brother po to. Bro. Si Bro. Oh, may tanong si Bro Marvin Hamtig. Pwede din po ba sa breeder na Rhode Island Red yung fermented grains? Miss Ana? Pwede po nating gamitin. Opo, pwede rin po 'yan. Okay, sige. Paano? Para marinig niya. Yung fermented grains, depende po doon sa ginagamit nilang kung ano pong grains. Pwede po yung mais or soya, kung ano available sa kanila. So, pwede po yun, sasamahan po natin lang ng talaga ng iba pang pakain. Hindi lang yun dapat ang ating ipapakain sa kanila. Kung sinabi natin may gulay-gulay, pwede nilang ipang-alternate yun. Kasi hindi naman po masasatisfy kaagad na yung fermented lang po yung ipapakain natin. May tanong pa dito, si Tan Gilga. Sa Bangus Feeds Aqua, anong alternative? Ma'am, sir, thanks. Feeds, ibig sabihin, tinatanong niyo kung Ano pwede pakain pakain. sa alternative? isda? Anong Yes, isda? kasi Ay, nga- bangus. Yes. Bangus. Dati na ituro na natin yan, di ba, Miss Ana? Ginagawa sa Quezon yun eh. Mhm. Na maglaga ng yung pinakamaliit na bigas, yung Binlid. binlid. Okay, so kung may makukuha kayong binlid, mas mura yon, and then sinaing nyo, tapos ilalamas nyo sa bagong na isda, which is a form of protein, amino acid. So, yun din naman ang composition ng mga feeds eh. So, nako-comply natin yung nutritional value na kailangan ng isda. Oh, hindi lang sa bounce, ginamit din nila sa hipon yun. Yun nga, kasi very remote area na sila doon. So marami sila, mga bigas, darak, ganun. So yung binlid nila, yung durug-durug, inipon nila, niluto nila yon. Opo. Niluto, dahil marami din silang, dahil nasa tabing dagat sila, yung bagoong. O, inanon nila sa kanin, yung hinalo. Nilamas. Tapos nilagyan nila nung atobi at ipinakain nila dun sa mga isda nila, lapu-lapu yata, tsaka yung ipon. Ang gaganda raw ng harvest nila. Yes. Okay. Ito po, may isa pa rin na tayong alternative kung sakaling wala talaga mabilhan o may mabibilhan tayo nito, yung dog food po. Yung mga pang-puppies na dog food, mataas po ang protina na, nasa 36-38. So, pwede po natin pang-alternate doon sa talaga kung wala ho tayong mabilhan na aqua feeds. Yan po, ibang samantala lang, pero yung iba po talaga ginawa yan doon sa mga nakakausap ko kasi hindi wala sila talagang mabilhan. Lalagyan po lang natin ng ating atobi. Ang ginawa po nila yung dog food, nilagyan nila ng 5 kilo, nilagyan ng 1 kutsara, binasala, tapos ipinakain na. So far naman maganda po yung naging result. Doon sa mga kahit anong isda na pwede nating kahit anong klaseng isda na alaga nyo, pwede po nating gamitan nyo yung dog food kasi mataas yung protina. Biro mo nga naman, pwede palang nagagawa pala ng iba yon. So, kung hindi natin pinag-uusapan dito, baka wala na tayong alternatibong magawa. Okay, meron pang tanong? Oo. Kasi ayun sa grocery, nakakapag-grocery tayo kasi sa grocery hindi nawawala ng dog food. Yes. Yun. Pwede po. Pero hindi ko naman nire-recommend all throughout na pag-aalaga nyo is yun ang gagamitin nyo. For alternative lang na wala tayong mapakain. Okay. Meron din mga tanong sa atin kasi nga ang topic natin dito yung sa paitlog. Pero isama na rin natin. Yung may mga kambing
na namumroblema din sila dyan. Let's say, yung mga damo, no? Ganyan. Yung inire-recommend natin, yung 1:5 natin, di ba ginamit? Ginamit namin sa kambing din yun eh. So, ayun, pwede ho yung hinahaluan lang namin yung, ang magandang kombinasyon doon, yung kangkong. Pwede yung, ano ba yun, yung upland kangkong, Upland. madali yan. Pwede yung kangkong sa tubig. Yung mga ano na yun, i-chop nyo lang, yung parang shredded. Ihahalo mo lang doon sa 1:5 natin. O yun, pakain mo sa kanila. Ang bilis lumaki ng kambing, tsaka iba yung lasa, tsaka yung amoy nila, talagang wala. Wala Then yun doon may ipunin nyo, napakaganda hong fertilizer, pati yung ihi. Ipakita lang natin sandali. Magtanong lang kayo habang nandito si Miss Ana, ang ating animal nutritionist. Isingit lang natin to na isang kababayan natin, nakita lang natin sa Facebook, sa Native Pig Raisers Association of the Philippines page, group. Si Mr. Rod Hernandez, pinapakain niya ito sa native naman niya. Yung katawan ng saging, yung pinakaloob malambot. So, inaano lang yan, sinisipak-sibak niya, and then hinahaluan niya ng molasses para daw magana, masarap, malakas yung native pigs niya. Kapag daw tipid, ang ginagawa niya, 1 tabo lang ng molasses sa 1 drum. Pero pag hindi tipid, dinadagdagan niya. Niluluto pa or Hindi Piniperment na. ba? As in, Hindi ganyan. na. So, yung Oo. pinakaubod ng puno ng saging, siya yung inaano niya? Oo, yan. Ginagamit? Kung sakali lang, meron po kayong mga ganyan, kesa naman nabulok na lang, gamitin ninyo. Para sa native niya yan ginagamit. Although nagagamit din yata ito sa mga free range na manok. So, yan ay sariwa. Ano ba yung nakukuha doon sa ng saging na yun, Ana? Yung katawan. trunk ng saging, yung Oo. pinakaubod ng saging. Hindi, ano yung mga nutrition Nutrient. na nakukuha doon, Ana? Po, mataas po ang energy content na may konting protina, may vitamins, mineral po, amino acids. Actually, kompleto naman po yan at saka water. Meron po yan. Yun, sa Yes. probinsya po, maraming i-sacrifice nyo muna yung saging for a while. Kung kayo'y maraming baboy, so pwede nyo pong i-alternative, yan. Kesa naman yung nakikita natin minsan sa Facebook na namayat na yung baboy. walang pinapakain. Hindi mo lang pinakain. Wala siyang alam na ipakain. Tsaka yung Tubig lang. yung molasses Nakakaawa. sana, merong readily available na energy, no? Carbohydrates. Ano pa makukuha sa molasses? Ano po yan, actually po, energy lang po ang makukuha natin sa molasses. Wala ho ibang protina or vitamins, mineral po yan. Konting energy lang po. I see. So, molasses Apo. plus yung trunk ng saging na may mga micronutrients. Siguro mas maganda yun kung haluan mo pa ng ng darak, kasi maraming micronutrients ang darak, yung D1. Yes po, pwede po. Pwede po natin lagyan. Ayun. Okay. Ana, meron akong tanong. Sa mga scrap foods or yung mga, let's say, mga gulay-gulay or kung ano yung pwedeng nakikita natin sa palengke, meron ba mga hindi pwedeng ipakain sa hayop doon or lahat na pwede nating makita sa palengke pwedeng ipakain? Yes, pwede po lahat. Yung mga pecha, yung pinagbalatan ng yung sira-sirang repolyo, yung hindi na nabibili na sayote, aalasin nyo lang po yung yung balat nun, tapos gayatin nyo, pwede nyo nang ibigay. So yung medyo matitigas, wag po natin syempre ibibigay yun. Kung may sobrang matitigas, i-chop-chop po natin ng maliliit, lalo dun sa mga maliliit na hayop kung doon natin ibibigay. Opo. Pero kailangan bang lutuin, Miss Ana? Yung mga gulay, pwedeng hindi na po. Pero yung mga sinasabi natin, mga kamote, pwede po natin ilaga muna. Pero yung overripe na mga saging, yung mga tawag pinya, papaya, minsan nakikita natin, tinatapon na lang nila yan. Sila natin, syempre yung sobrang bulok. Tapos saka natin po ipakain. Opo. Yung yung kamoteng kahoy. How do you prepare that? Iyon po, ang gagawin po natin, syempre, huwag po basta natin ibibigay. Alisin po natin, balatan po natin kasi syempre, may cyanide po yan. Alisin natin yung balat, and then iilaga po natin yung kamoting kahoy, pero wag po natin tatakpan para sumigaw yung cyanide na tinatawag. Para at least healthy pa rin na ibibigay natin, hindi naman para ma-irritate yung ating mga alagang hayop. Okay. Miss Annie, meron akong isang Yes po. Galing kay Ma'am July Bator, sir, o July Leli na Kabawatan. Paano daw gumawa ng molasses? Ang
molasses po, galing po yan doon sa tubo. Sugar. Galing po tubo yan, yung molasses. Hindi po basta ginagawa yan. May process po dyan. Yung mga sapal ng tubo, yan po, yun yung pinaka-byproduct po ng molasses. Okay, so... Siguro kaya Hindi na. tinatanong niya, paano kung, siyempre sa ibang lugar, wala Yes. kang nga mabibili ng molasses. Pero may alternative na pwede kang gamitin, yung pinakamurang brown sugar, di ba? Okay. Ayan po. Oo. At ang isa pa ay yung mismong kapag niluluto kasi ang molasses nasa malaking kawayan. Mm-mm. Tapos, yung pinakailalim yun ng molasses, yun nasa ibabaw na mabula-bula, iniipon din nila yung inihuhulma sa bao. Yun yung pakumbo kung tawagan sa amin, no? Sa iba naman taklob. Yung panutsa. Yes. So yun, kung meron pong mabibili, yun ang pamalit. Because that is also molasses. Kaya lang, Kumbaga, yan yung, tutunawin na lang. yan lang yung kumbaga pinaka reject, kumbaga, dahil hindi siya Sabaw. pwedeng maging, Pero bula-bula sarap yun eh. Sarap Hindi yun, naman ah. actually reject yun. Kung yun yung magkataklob na baon, parang cone, ano? Dito sa amin noon, nung maliit ako, ang tawag doon panutsa. Ginagamit yan, bawa magtitinda ka ng banana Q, yun ang pangmatamis nila, banana Q. In fact, ginagawa namin candy yun eh. Yun ayon sa mga nabasa kong libro. Napapaghalata po ang edad. Okay. Miss Ana, yung mga gulay-gulay po naman, talbos ng kamote, kangkong, anong hayop ang pwede nating isupplement yon na pagkain? Doon po, sa mga native, kinakain po yan. Pero doon sa mga white pigs, kung nasanay po sila doon sa mga gulay-gulay na binibigay natin, kung kakainin, itry po natin pwede. Pero mga native, kinakain po yan. Doon sa mga free range, kinakain po yan. Doon sa mga itik, kanina hindi natin nabanggit, sa Yes. mga itik, bibe, sa mga pato, pwede po ibigay yan. At saka yung halimbawa, at this point in time, pagka yung mga alternative na pagkainan, huwag kayong mag-expect na mabilis lumaki yan. It depends sa nutritional na content ng ipapakain nyo. Importante buhay yung hayop. Oo. At saka lumalaki naman yan. Pero ang totoo, kung talagang gusto nyo yung healthy na hayop, pag ang pinakakain nyo, mga gulay-gulay, hugasin nyo, treat them as if they are humans. Linisin yung pagkain. Alam nyo, kayo mismong nag-alaga, kayo matatawag yun naturally grown and organic yan. Kasi alam nyo yung ipinakain nyo eh. Wala kayong mga chemicals or anything. Although meron doon sa doon sa mga konti, mga gulay, hindi na natin maalis yan, mayroon lang gayon. Pero kung may Atobi technology, natatanggal yan on the cellular level. Miski ipa-test nyo po yan. Miss Ana, Yes po. how about the kasi sa province, 'di ba, maraming mga kuhol na nakikita. So, pwede ba siyang ipakain sa mga manok or sa baboy? Yung sa nangingitlog na manok, pwede ba siya? Ano po yun? Kuhol. Ano yun? Yung mga kuhol, Kuhol. Ana, sa palayan. Kuhol na nakukuha sa mga kuhol. palayan. Oo, pwede po yan. Basta doon sa mga native, pwede po na yan. Basta ang dudurugin nyo lang kasi medyo malalaki po yun. Shell. Yung shell nun. At saka, pwede nang hindi mo tawag yun, durugin mo ng pino, tapos saka mo na ipakain. Pwede po yan. Pero doon sa bawat mga baboy, huwag po natin ipapakain yung shell. Ang kuhanin lang natin yung meat. Okay. Kunin natin yung pinakalaman. Tapos yung iba, nilalaga. Yung iba, hindi na. Doon sa malalaki, pwede nating hindi na ilaga. Pakain na lang po natin. Pero doon sa mga maliliit, ilaga ho natin. Tapos isama natin doon sa mga, kung meron tayong dara, meron tayong kopra, isama po natin, pwede po nating alternative na pakain sa kanila yon. Yung isang client natin, yung taga Mindanao, dahil yung area nila isolated, napakalayo. Nung nakausap kami noon, ang ginawa niya lang, kasi yung lagi nakikinig yun eh. Ang ginawa niya lang, kasi marami silang yung darak, yung binled, yan yung kohol, marami. Sabi nga, galit na galit siya dyan eh. Sabi ko, huwag kang magalit kasi yung kohol, mataas ang protein yan, yung shell, may calcium yan, yung darak mo, may micronutrients ka, yung binled mo, yan ang sabihin natin yung sa mais, yung carbohydrate. Kung ano yung meron ka pag samasamahin mo. So, yung binled, nagsaing siya. Tapos yung kohol, dinuro yun. Yung dinurog niya ng parang binayo. Ayun. Tapos nilagyan niya ng darak. Tapos yung atobi, wala pa tayong NDM na sa nun eh.
yung Atubi. Alam mo, sabi niya sa akin, yung grow niya, ang ganda-ganda. Yung ang laki ng baboy niya, mabilis, ang nipis ng taba, tapos nung kinatay niya, wala ring amoy. Tapos hindi siya ano niya yung kasi sa kanila, medyo meron mga branches yung mga Department of Agriculture, pinatest niya rin yung milk, lahat maganda. Okay. Ayun. Kaya sabi niya, maganda rin natin doon. Kasi doon sa farm niya, doon nakukuha niya na yung pinakakain niya. Ang wala lang siya dyan, yung Atubi, yun lang yung kinukuha niya. The rest, nandun sa farm niya, kaya pag binenta niya yung baboy niya, ang ganda ng presyo na, maganda pa yung kita niya. Yun. Okay. Oo. May follow-up question si Sir Bro Marben Hamtig. Sabi niya, pwede din po ba yung fermented grains and asola kung 2 months po ang edad ng chicken? Ito pa din sa Rhode pwede Island. po yan. Pwede po natin ibigay. Lalo na yung azola. Azola is mataas po yung protina nan. Tama-tama po yan doon sa mga chicken. Okay. Oo. Ako naman may tanong, Miss Ana. Yung bang mga alaga nating buntis na inahin, ano ang pwedeng maipakain sa kanila? Kasi meron ako nakikita minsan sa groups, sa ibang groups na dahon-dahon lang ang pinapakain, tas tubig. So, ano ang pwedeng mangyari doon? Tsaka anong pwede nating maipayo sa kanila na ipakain? Ayan. So, kailangan kasi pag buntis, kailangan masustansya po yung papakain natin. Kasi pwede naman po yung gulay pero hindi po sasapat. Kasi mga vitamins, mineral lang po yung makukuha doon. Hanggat maaari, dapat balanse. Meron tayong protina, meron tayong energy. Kung meron po tayong sinasabi natin na darak at konting feeds, kung wala talagang feeds, pwede naman po nating ibigay yung, kung may mais na may mabibili po tayo, ihaluin po natin yung mais at saka darak. Kung may kopra, pwede rin po. And then, konti lang naman po ang kinakain ng mga buntis na inahin. Mga 2 kilos per day lang po yan. Depende kung ilang araw na silang buntis. Yun po. Yung sinasabi natin kamote, pwede rin po yun. Wag lang basta laging, yun lang yung papakain natin. Baka maapektuhan yung kanilang dinadalang mga biik. Yan po. Okay, one question, Ali. From Leoncio Manalo, yun po bang kinakain ng mga baka, kambing na damo ay pwede ring pakain sa mga palaking baboy? Tadtarin lang ng pino para isama sa commercial feed. Depende po sa anong damo po yung pinapakain natin. Kasi may mga damong hindi kinakain ng baboy. At hanggat maaari po, iba ho kasi ang digestive tract o system ng baboy kaysa sa ruminants. Hanggat maaari nga, hindi po natin ina-advise na pakainin po ng damo ang mga baboy. Kasi yan po, kakainin yan pero pagdating sa dumi, tignan nyo, damo pa rin yung kanilang idudumi. At saka minsan, may mga damo na lason para doon sa ating mga baboy. So kung yung sinasabi kanina na yung trunk ng saging, mga kamote, kung meron tayong ganun, mas maikip pa ho, yun ang ating ipakain kaysa doon sa damo. How about the Miss Yes. Ana? Yung legumes na tinatawag nila na pwede sa baboy? Legumes? Oo. Yun, yung mga legumes pwede rin po pero in a certain amount lang kasi magtatain naman po yung ating mga alagang baboy hanggat maaari. Iba talaga kasi yung panunaw ng baboy kaysa doon sa mga ruminants kasi may cellulase sila. Na hindi monogastric ang nawala baboy. doon sa baboy. Miss Ana, isang lang. Halimbawa, buntis ang baboy tapos wala talaga siyang feeds, ang meron lang darak. Ano magiging effect nun sa mga biik? Ayun, kung yun lang po yung ipapakain natin, kung darak ng darak, maaaring mataas po kasi ang energy content ng darak, maaaring baka malusaw o mawala at hindi mag-develop ng maganda yung ating mga biik. Hanggat maaari, samahan din natin ng gulay. At hanggat maaari, meron din na NBM para mga vitamins, mineral po doon na ilalagay natin. At wag basta po na bigay lang tayo ng bigay na ilang kilo. So may mga feeding program po tayo para sa mga buntis na kailangan yung gano'n lang po yung kinakain nila. 2 kilos to ilang, meron po tayong sinasabi na 1 to 21 days, dapat 2 kilo lang. Hanggang sa
22 to 110 days, kailangan dadagdagan po natin ng pagkain. May binibigay po tayong feeding program sa mga inahin. Kung wala po talaga na alternative, pwede po nating silang samahan ng mga gulay. Yung mga gulay na nabibili sa palengke, yun po, i-alternate po natin hanggat maaari, 50-50 nga po. May darak tayo, 50% din na gulay kasi nababalansi po yun ng mga ganong ratio. With NBM, mas maganda po yun. Yung binlid ba tsaka yung yung darak, pwedeng pagsamahin? Hindi. Pwede po pagsamahin yun. Kaso nga lang meron tayong tinatawag, meron kasi akong proportional na binibigay. Kung ang darak po ay lagyan natin ng 25%, 10% lang po ng binlid. Mga ganun percent. Tapos kung may mga gulay, ayan. Pwede naman po tayo magbigay ng formulation sa kanila kung sino po yung magre-request. At least babalansehin po natin. Yan. Saka yung kumari, halimbawa, 25%. I-convert mo ba kung ilang kutsara yon, yung ganyan. Yes po. Kasi yun ang typical na meron sila. Tsaka, pahabol ko lang to dun sa mga, yung may mga nagpapadating inahin, may mga kaso tayong nabasa sa Facebook na yung naninigas yung kanilang dede, that is mastitis yata yun. Mastitis. Tapos yung nawawala ng gatas, di ba? Alam nyo ho, kapag kayong naka-A-to-B kayo, sa experience namin, bihira ho namin na-experience yan, lalo kung magandang feed formulation nyo. Yung pamamaga ng dedit naninigas, bihira naming manuwas sa A-to-B. Yung minsan na namin, yung nakukulangan ng gatas, yan can be accounted ng bawa do sa feed formulation. Maaring let's say, ako hindi ko iniisip na hindi maganda formulation or what. Maganda siguro ang formulation niyan dahil hindi naman gagawin ng nutritionist yan kung hindi nila tama Marang nag-volatilize yung ibang natural yung mga vitamins and minerals, so nag-deteriorate na. Kaya natin nilalagyan ng yung NBM. Ngayon, para din pang-suporta, yung malunggay, dagdagan nyo ng malunggay. Leaves. Yung malunggay leaves. Kasi kahit sa tao, di ba, yung mga ina na nakukulangan ng panggatas, pag nagkain sila ng malunggay leaves, dumadaming gatas. Ayun, i-apply nyo rin Actually, subok na rin namin yan, kaya namin na-advise. Ayun. Another question from Moti Sion. Ano po feed formulation sa egg laying pamalit sa commercial feeds? Ayun po, actually nasabi na po natin yan na pwede po natin gamitin yung hog starter feeds or grower feeds. Lagyan lang po natin ng source of calcium. Kung wala tayong limestone, pwede po natin gamitin yung eggshell. At least doon sa 1 kilo, sinasabi natin na 80 grams or 8 kutsara, lagyan lang natin sa 1 kilong hog starter or grower feeds plus 1 kutsarang NBM. Ayan. Ayun. At saka sabi ni Miss Che, Senador Calma, pwede na po ba kayong magpa-deliver dito sa Santa Cruz, Laguna? Actually, lahat po ng mga delivery nyo, nyo sa Facebook, para ma-regroup namin, para ma-schedule. I-PM nyo po. Yeah. Ma'am, pwede basta may open na LBC sa inyo, ma'am, pwede po. Ayun. Isang question galing kay Sir J. Jose. Good morning po, team A2V. Long time no watch. Nabasa ko po yung bagong site nyo. Wala yata yung feed formulation sa tilapia. Baka pwedeng pakilagay from fingerlings to harvest. Salamat. So, Sir J, welcome back. Yun. Sige po, tingnan po namin sa admin namin. So, check po namin yung aming site para po meron ulit kayong reference. Salamat po. May i-share din ako dyan, kasi ang pinaka-critical yung mga fingerlings, di ba? Lalo yung, kasi ito, naging experience namin to sa Bai, Laguna. Ang taas ng mortality niya, yung, yung reverse ba tag doon? Sex reverse. Ang namamatay. Kung may ganun kayo, madali lang yung tubig doon, lalagyan nyo lang ng A2B. Bakit niya pag napisaho yung mga isda, yung mortality nila halos wala. Ayun. Siguro 5 times namin ginawa doon sa kanya, kaya nagulat yung nag-breeder ng tilapia doon. Tapos meron din naman kami na, fingerlings, yung pakain sa fingerlings,
nakita ko yung pagkain nila, parang may mga itlog pa ng hipon, yung ganyan, ang mamahal pala nun. And yet, marami pa rin ng mortality. Yung isang to be user, ang ginawa ko doon, kasi nag-usap kami sa tilapia, yung sabi ko, yung tubig mo dyan, lagyan mo lang to be, you grow yung mga natural planktons. Ganyan. So, ginawa niya, meron siya doon isang pan na talaga niya. Sabi niya sa akin, ang indication na pag marami ng plankton siya, yung yung parang merong spider sa ibabaw, tapos green-green siya, marami na raw plankton yun. Ang ginawa niya, yung fingerlings niya, doon siya kumuha ng tubig, niya, doon siya kumuha ng pakain. May atobi din yan eh. Alam mo, ang taas ng livability niya doon sa finger, until lang mag-grow, yung kaya niya ng commercial feeds, doon na lang siya nag-ganon. So, yun yung mga tipo namin ng mga experience namin doon sa mga nag-aalaga. Yan, sinishare po namin sa inyo. Ayun. Okay. Galing kay Ma'am Gina May Tarayo. Araw-araw po ba kailangan po lagyan ng atobi yung feeds ng inahin at boar, Miss Ana? Oh yes po, kailangan po, maintenance na po natin yung ating atubi sa ating feeds, lalo sa inahin at saka sa boar. Okay. Opo. Okay, sige. Thank you. A question from Sir Frederick Lenao. Anong paraan sa pagtanggal ng chemical sa gulay po para po maging safe ang aming mga manok? Salamat po. Madali lang po yan. Actually, sa totoo, yung pagtanggal ng mga chemicals diyan, ito maniwala kay Tinde Pag kumakain ako ng apple ng gulay, lalo yung binili ko lang, sinasabong ko pa yan. O mga tuway. Bukod sa babad, sinasabong ko. And yet, minsan yung apple, sinabong ko 3 beses. In-scrub ko pa. Nakita ko yung balat kasi medyo may namumuti. So, on ocular inspection, alam ko na nag-seep in doon sa skin ng yun. Pumasok na. Na pumasok. Sipsip. So, ginawa ko, trinay ko pa rin kainin. Alam mo, siguro mga 1 minute, yung labi ko nangapal, yung dila ko nangapal. Hindi ko tinapon yung apple, sayang eh. Binalatan ko na lang kumain ka ulit. Sa malang apple eh. Pero sabi nga natin, sometimes you have to make use of your common sense. Pero, kung sa mga hayop po natin, ang may advice ko lang sa inyo, ito, basing on our own experience, research and studies, tsaka yung actual. Kasi hindi namin sasabihin to kung hindi talaga totoo. So, sa panahon ngayon, miski sabihin natin organic, super organic, mahirap na nating i-prove talaga yan. Maaring na-lessen yung mga chemicals o chemicals residues na nandun. But the best way na pwede natin gawin is make our organs be efficient. Yung katawan natin, sino ba nagtatanggal yan? Our liver, our kidney, yan ang mga detoxifying organs eh. Just one of the detoxifying organs. And yet, alam nyo ho ba yung cells natin, which comprises our whole body at pati yung mga animals natin, yung cells nila, yung cells, may sariling sub-organelles na for digestion yan, yung lysosome. Meron pa ring sub-organelles yan na magtatanggal yun sa detoxification yung perisexome. So, yung technology ho, lahat yung ginagawa niyang efficient. Just to cut the story, lahat efficient. Kaya on the cellular level, nakalusot man doon sa detoxifying organs nating humans or yung animals, pagpunta sa cells niyan, ilalabas pa ulit yan. So, pupunta sa dugo yan, yung kidney niyan, ipifilter ulit. Since na-efficient yung kidney, mawawala na. Kaya kung mapapansin nyo ho, yung mga dumi ng hayop natin, napapansin nyo, yung langaw, wala na silang makakain. Dumadapot yan doon sa yung mga patuka o pakain, doon sila dumadapo, hindi doon sa dumi mismo kasi wala na silang pagkain doon. At saka, basing on our experience, yung kadudumi lang ng hayop natin, yun ang gamitin yung fertilizer, mas maganda. Compared yun sa traditional natin, kailan patuyuin natin para makil natin yung bacteria. Kasi yung mga bad bacteria, actually, na nasa loob ng katawan, dahil pag ang hayop natin, mabilis lumaki, bumigat, cells regeneration, automatic po, tumataas yung antibodies niyan. So, sila yung mismong lumalaban, pumapatay sa loob ng katawan ng mismo ng hayop. Kaya paglabas niyan, talagang halos, sabihin na natin, wag na 100%, sabihin na lang nating 99.9%. Wala na yung bacteria. Kaya lang, syempre, paglabas niyan, mga in a few seconds, dahil sa hangin natin, airborne,
mga bacteria, viruses, malalagyan ulit yung dumi. Tapos tatapunan lang. O kaya minsan may nakukuha tayong makikita mga maggots at worm. But actually, kung yan ay bagong labas, wala talaga yan. Halos wala. So, the same way na mangyayari doon sa tanong ni na halaman, na Yes. magiging organic na rin po siya. Yes. Yes, oo. Kasi yun, di ba yung mga tanim natin na ginamitan natin ng yung mga dumi na ginamitan natin ng atubig. Tapos ini-spray natin sa soil. Makikita mo, di ba, lahat yung mga leafy vegetable. Pag inano mo, iba yung crunchiness niya, tsaka pag kinain mo, maramdaman mong malinis talaga. Ayan. Okay, So- kay Sir, kay Bro, Marvin Hamting. Sir, ano po, check nyo lang po kung saan kayo may malapit na LBC open. Pwede po. Yan po yung sagot sa tanong niya. Miss Cheryl, wala na? Okay. Okay. So far po, all, most of our is nabasa na natin. Questions? Okay. Miss Ana, meron kang nais na ibigay na final message sa ating mga nag-aalaga ng iba't ibang hayop? Yes. Yes po. Doon naman sa mga nasabi na naman natin actually lahat, doon po sa gusto magpa-formulate, open naman po yung ating Facebook, yung page natin. Mag-message lang po kayo doon kung ano po yung mga gusto nyong request na formulation na pang-alternative po doon sa mga pakain natin. So, nagbibili po tayo ng free formulation para sa inyo. I-message na lang po kayo doon no, sa messenger po natin i-send. Yan po. At saka dun sa website natin, meron, di ba, Ali? Okay, punta lang po kayo sa website atovinanotechnology.com and press nyo lang po yung free feed formulation sa homepage and you'll be given free feed formulations. Okay. Sir WBA, isang tanong po. Alan Lansang. Yes. May study na po ba dyan, sir and ma'am? Like for example, ipot ng manok, mainit po, di ba yan? So, dapat di fresh gamitin. Yes, actually, yung, di ba yung dumi ng height na yun, pagka yung, mapapansin nyo, pag yung mainit, marami pang undigested protein doon. Now, which is actually, yun yung kailangan ng animals, at saka pera, puhunan nyo yan. But because the physiology of the animals is not that efficient, so maaring nakain yan, na-absorb, but to utilize it, konti lang ang nagamit. So, hindi niya na-convert sa meat, sa eggs, or whatever it is. Kaya paglabas niya, marami pa rin yan. So, mapapansin niyo yan, ang daming langaw, ang daming bakterya. So, nagdi-decompose siya ngayon. So, during the decomposition, yun na yun, nagpo-produce siya ng heat. That is energy. So, pag ginamit niyan, mamamatay yung halaman niyo, mainit yun eh. Kung mapapansin niyo, yung sa atubiho, at saka yan, yung di ba kung meron kayong, ano ba to, yung gas? Biogas. Methane. Yeah. Ang biogas. Pag yung ginamit nyo yung dumi ng mga hayop nyo sa biogas, actually, isang truck na pagkumpul-kupilin yan. Pag sinindihan niya, isang gano'n lang. After that, wala na, hindi na husig sindihan. Because there is no more methane. Yes. Konting-konti na lang yun. Yung maring methane na ano dyan is because of the intervention yung mga aerobic bacteria, viruses, o yung mga langaw na napunta na doon, organism. Yun na lang yun na natira. Compared yun sa traditional nating hindi ginamit na, yun, talagang may biogas kayo noon. Pero kung may mga farm nga kasi na minsan nagpa-biogas sila, ay, mawala pa yung biogas ko, ganyan. Sabi ko, it is your option. Kasi, when you have a farm, ano ba yun? Are you after the biogas? Or are you after that business to make your animals grow faster? Nasa option nyo po yon. Kaya ina-explain namin, pag gumamit kayo ng atobi at may biogas kayo, you have to make a decision. Definitely, hindi nyo magagamit na to sa biogas. Fertilizer, yes. Pero kung gusto niyo pa rin, marami yung, actually yung sa tao na Poso Pwede Negro, naman. Oh. mas mataas yun. Yung methane noon. Yan, tapos i-deodorize yun na lang. Kasi siyempre, yung mga ngamoy, na gano'n. Ayun, so yun po. Yan kasi sinubukan na ho namin yan. Na in fact, yung mga sa Batangas ko, yung sa Piña, contract grower yun ng isang pineapple company. Ang ginamit namin yun yung layers. Alam mo, nung na-harvest yung yung pinya, at saka yung pinya pala, para mahinog yan, sinasaksakan. I don't know what came next. Yung kanya, yung natural na talagang yung nahinog. Talagang antamis daw. Alam mo, yung kanyang pinya, pinakyaw yun.
hindi na nakarating doon sa contract grower. Nag-penalty daw siya. Okay lang daw, pero kumita naman daw siya malaki. Tapos ginawa niya, nagsarili na siya. Ayun. So, ayan po, subukan nyo because you would not believe if it's true or not if you're not gonna try it. Okay, boss. Kay ano po ulit, kay bro Marvin Hamtig, sabi niya, hindi po ba malangaw ang atobi sa ipot ng chicken? After, just like what I said, kung ma-observe nyo ho, yung dati nyo ngayon, makikita nyo, yung mga flies nyo, nandun mismo sa dumi. No? Pag ginamitan nyo ng atobi, malilesen yung flies at makikita nyo, dadapo yung mga natapon na mga feeds, lalo kung may mataas yung molasses. No? Yun lang. Okay, kay Sir Robert Mandapat, sir, mag-PM po kayo para mabigyan po kayo ng reseller dyan sa Bulacan. Okay. Okay po. Okay. So, yes. All right. So, final message, sir, for our viewers. To our netizen, most especially at hindi lang yun sa mga nasa agriculture or just sa planning to go, Team Atobi is always here to assist and help you. Kasi yun naman talaga yung purpose namin. If we ever try to develop something or discover, it is not for profit purposes, but it is more of helping the industry and the Filipino people. Because as much as possible, look at us now. Kung halimbawa wala tayong sariling pagkain at lagi lang, halimbawa, katulad niyan, nagkameron tayo ng ASF because of our carelessness din. Because sometimes we don't even care sa mga taong kakain ng ating product. Basta sa yun, hindi naman ako kakain yan. Ganyan. So, ito mangyayari sa atin. But if you can build, kung lahat tayong Pilipino, magiging tama lang, ayos lahat, and mawiwin natin yung trust and confidence ng ibang tao, miski dito na lang sa atin, wag na ibang countries. Alam nyo, miski maging mahal yung product natin, if there is that so much demand. Pero ako, I wouldn't recommend that. Kung maraming demand, we take advantage of the situation. Doon pa rin tayo sa tamang presyo. Iba pa rin yung patas tayo eh. And kung hanggat maaari, at our very own, doon tayo, kaya naman natin magtanim ng mais. Eh, ang problema nga, yung mga farmers natin na mais, mahal ang presyo because mahal din yung inputs nila. So, bakit hindi tayo mag-usap-usap na, farmers, problema mo, fertilizer, o yung dumi ng manok ko, ganito, kunin mo, ganyan-ganyan. Tapos, ibenta mo naman. Kumbaga, para umikot sa atin yung economy natin. I mean, makakain tayo ng healthy foods, murang inputs natin. Because if we always gonna import all these things, paano tayo makakapag-compete? And how can we sell, paano kung dumating yung time na, halimbawa, tatamad-tamad tayo sa ibang bansa, masipag tayo, wala tayong food security rito. Tito mo, ang dami nating mga ASF natin, avian flu, lahat, ganyan. Yung gobyerno natin, lahat ginagawa na. Baka dumating yung time, katulad ngayon, di ba? Yung ibang countries ay nilang maglabas kasi inuuna nila yung citizen nila. O saan tayo kukuha ng pagkain natin? Wala. Di ba? So we have to be prepared. That's why Department of Agriculture is encouraging all of us na may kapiraso kang lupa, make the most out of it. Wala kang lupa, may yung makikita niyo sa internet yung mga empty bottles o anything na ganyan. Handa naman silang wasis tumulong eh. Kami din kung ano yung magagawa namin na tulong sa inyo. Yun lang. Okay. Thank you, Sir WBA. Sir, isa na lang po, pahabol ni Sir Alan. Pero Sir Alan, remind ko, Alan Lansang, yung pong sinasabi namin na gamitin na fresh manure, yun po ay with Atovi procedure po, or ginamitan po yun ng Atovi. So, ang tanong niya, Sir, ganito. So, paano po gamitin ang fresh chicken manure? I-broadcast lang po ba, Sir, without covering? Actually, ganun lang ang ginagawa namin. Let's say, di ba yung pag nag-plant ka na, vegetable, di ba yung sa may stem niya, mataas yung lupa. Sa tabi lang inilalagay yun. Sa tabi lang. Kasi doon sa tabi, later on, mag-drip na sa loob ng lupa yun eh. Then it will take time. And then after that, due to the changes of temperature, nakakameron na siya ng interaction ngayon sa temperature. And then, yung mga beneficial bacteria, that they will start to break it. But it will take time. Kasi from organic to inorganic, just like the chemical fertilizers. Because ang plants naman, hindi naman niya i-absorb yun ng organic eh. Kailangan mag-transform siya sa chemical form. Yes. So magkakameron pa ng transformation yan in time due. Ayan, yan sa temperature. Yung lagi kong binabanggit sa inyo, yung G-force natin, magnetic field.
So, minsan na-apekto na yan kasi yung magnetic field natin, electromotive forces, nagkikriss-cross na nga eh. Yung frequencies, mga cellphone natin, 3G, 4G, 5G, lalo ngayon 5G, sa akin lang, opinion ko lang ha. Medyo sa akin, medyo matindi-tindi na, pwede na tayong maluto niyan eh. Yung parang microwave oven. Kaya kung kayo nakakaintindi niyan, yung ilapit na sa antena ba isang ibon, makikita niyan. Pag kami nag-transmit, makita may babagsak yan, patay yan. Ayun. Ay, miski yung mga transmission ng mga radio station, yung mga 50,000 watts, ay napakainit noon. Hindi mo pwedeng pwede kang lutuin noon, yung frequency. So, yun ang inaano natin. So, but there is nothing we can do because as we go along, technology is advancing. So, we have to adjust and do something para sa ganun. So, yun po, mabalik tayo sa natin. Lalagay nyo lang sa tabi yan at in due time, makukonvert na sa chemical. Magsusupport na yan do sa fertilizer. Okay. Meron pa po? Ito lang po, yung mga nagtatanong po kung kanino sila makikipag-coordinate about the formulation, about your orders, mag-message po kayo sa messenger namin para po ma-replyan po namin kayo. So, yun po yung yun po yung gawin ninyo para po makakuha kayo ng mga kailangan po na yung formulation. Or si Miss Ana. Thank you, Miss Ana. Yes, thank you po. Ingat po kayo. Alright. Okay. Thank you so much for watching to all who watched live with us. Thank you so much for staying ng panunood sa amin. Sa mga lahat po, thank you. Sa lahat po ng mga top fans ng Atobi, thank you. Nakastay po kayo sa amin. Punta ho kayo sa website. Yes, yung website, bisitahin po ninyo. Yes, at after this live streaming, hindi pa rin naman tayo cut-off eh. Yes. Ang ating Facebook, laging 24/7. Kung hindi kayo nasagot kagad, Kinabukasan. hindi, pag hindi agad sila na-respondan, ibig sabihin, kumakain lang yung tao. Naka-break. 24/7. Or, kung hindi naka-respondan, beyond our control, sa totoo naman, yung internet connection. Yes. Yun ang palagi yung problema natin. Of course. Hindi kami sa nagdadahilan, but definitely, your question will always be answered. Yes. Just wait. Yes. Ano lang po, hintay-hintay lang po kung yung sasagot namin. Yes, pwede rin po kayo mag-message sa aming contact number 0917-540-8887. Smart is 0939-917-2886. Yes po, sa mga hindi po nakahabol sa mga messages, pwede po kayo sa Facebook and pwede po kayo mag-text. Ay, pakita mo yung sarili mo, hindi ka makita. Gandang babae. Miss Ana. Yes. Kala ko tulog kasi ako ng konti. Ayun. Hindi po, maraming salamat po. Namimiss ko na mag-live dyan, okay? Always remember, Team Atobi will continue to Educate! and inspire. Bye-bye! Technology Atobi, Atobi Technology Atobi, Atobi Technology Atobi, Atobi Technology Atobi, Atobi Technology. Ngayon ay totoong kumikita na ako, wala nang kapitbahay na nagre-reklamo, pagkat sila'y nahikayat mag-alaga at magtanim, aanihin pagkain, malinis at ikas, dahil sa technology lahat ay kikita na. Tanong dito, tanong doon, ako'y hilong talilong na, pati internet pinagot sa katatanong, hanggang sa matuntun mga nagsiyasenso, tanong ko sa kanila paanong ginawa nyo. Oh, oh, Atobi, Atobi Technology, 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 Atobi, Atobi Technology. Sariling atin ata to, Atobi Technology.